Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba ko. Oh, so, huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So, Nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Kristen? SDA. Yung sagot na yan ni Christine Medalla na binyagan siyang kaanib sa Seventh-day Adventist. Di yan talaga matanggap ni Alvin Sanchez ng Seventh-day Adventist. Bakit? Dahil para sa kanya, katoliko daw. At ano ang kanyang batayan? Okay, sandali. Pagkarinig natin itong pahayag ni Alvin Sanchez dito, mga kapatid. No? So, sandali ito ang sinabi niya. Pinabulaanan talaga niya at ikinahihiya niya na ang sagot ni Christine, na si Christine ay isang kaanib ng Seventh-day Adventist. Pero alam kong nakikinig talaga yung mga, lalo ng tiya ni Christine Medalla, na talagang kaanib sa Seventh-day Adventist. Ano kaya ang maramdaman kung makita nila itong video ni Alvin Sanchez na pinasinungalingan talaga ni Alvin Sanchez na SDA. Ito pala. Ito. Kita natin, gabi. So nata ipakita nga video kana. Live ni Mr. Talibong. Nalipay gikog maayo sa diha nga naminaw natuwa ko. daw umano siya. Ihang giangkon dahil inangkin ko umano nga si Christine dili di ay binunyagan sa Seventh-day Adventist. Inangkin ko umano na si Christine ay hindi nabinyagan ng Seventh-day Adventist. Kundili binunyagan sa simbahang Katoliko. Kundi binyagan ng simbahang Katoliko. Nia ang video nga kana ato ang paminawon. Ito ang video na ating pakinggan. Paminawon nato niya. Let's go. Pangalawa, si Christine, siya ay binyagang Katoliko. Si Christine, siya ay binyagang Katoliko. Klaro na kayo. Dili gusto ang Ginoo nga mulungtad ang mga bakakon. Iyan. Di umano papayag ang Diyos na magpatuloy ang mga sinungaling. Ito, pinag-chap-chap niya yung aking video, no? Na, sandali Ako ang account ni... sandali. Hindi ito na video ito. Makita natin yung video na pinag-chap-chap dito ni Alvin. Ito pala. Pakita ko yung video na pinag-chap-chap niya. Ganito talaga ang modus ng Seventh-day Adventist. No? Pansinin ninyo mga kapatid. At bago dyan, ito si Alvin, nagkunwari tong pare. At ninakaw ang identity ni Father Darwin. Ang tanong, alam kaya ni Alvin Sanchez na ang pagnanakaw ng identity ay isang kriminal? Alam niya? Paano? Pakita ko sa inyo ang ebidensya mamaya. Pero ito, mga mukhang kapatid, nasaktan yung siya pinag-chat sa niya sagot na kasi ni video. Christine, Nabinyagan siyang SDA. Anong gusto? Sandali. Pero mukhang nasaktan siya sa sagot kasi ni Christine na binyagan siyang SDA.
Anong gusto mo? Gusto mong isagot ni Christine na binyagan siyang Katoliko kahit na binyagan siyang SDA? Kung para sa iyo di mo matanggap ang sagot niya at dudang-duda ka sa sagot niya kung siya ba'y nabinyagang SDA, ba't di mo sinubukang tawagin na lang ang pastor ng Jimenez at tanungin, totoo ba yung sagot na sa interview na siya nabinyagan ng SDA? Yan, mga kapatid, no? Ngayon, tuwang-tuwa siya na di daw umano SDA. Di daw umano, Katoliko daw umano, yun ang gusto niyang ipahiwatig dito si Christine. Yan, tuwang-tuwa siya. Pero, kung talagang para sa kanila hindi SDA, di yan makapagbago sa sagot ni Christine. Na malinaw ang sagot ni Christine kung ano siya. Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero gasimba ko. So, huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So, Nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Christine? SDA. sa SDA. Yan, SDA siya na binyagan. Ano ang ebidensya niya na di daw si Christine SDA? Binablard ko yung video pero di niya binablard sa kaniyang Facebook, parang gustong-gusto niya ang videong ito. Tanaw na ako ang account ito. ni Christine. Dili man, wa man ko kitag. Nagsimba siya sa simbahan sa SDA ug naay mga unsa diha nga mga program. Wala. Puro hinuon kabastusan nga nakita nato sa iyahang reels, sa iyahang video. O kung nakita mo sa kanyang video na puro kabastuhan, alam ko yung mga kamag-anak ni Christine Alvin Sanchez nanonood sa inyo dahil sa SDA. Now ngayon, kung pinabulaan mo na sila'y SDA, si Christine ay hindi SDA, ano kaya ang maramdaman nila? Halimbawa, kung pinanood mo ang video ni Christine, pagkatapos wala ka nakitang sumamba siya dahil mga lawas, grabe talaga, werdong video niya noon. Werdong video niya. May mga kalaswaan talaga sa video niya. Ibig ba sabihin dahil may mga kalaswaan sa video niya, di na siya SDA? Ito. O sa iyang account. So, niya atong ipakita ang video ni Christine. Niya kana. Usa ka video nga reels ni Christine medalya. Yan, bina-blurred ko yan mga kapatid. Yun umano ang patunay na hindi SDA dahil ang laswa talaga sa kanyang video. Hindi lang yan. Dami pa, no? Na mga kalaswaan na video. At hindi daw umano yan gawain ng SDA. Excuse me. Alvin, nakalimutan mo ba? Nakalimutan yata ni Alvin, nasa amin pa ang ebidensya, Mr. Alvin Sanchez. May mga nagtatanong noon, kung itong page na ito, page ba yan ni Father Darwin Gitgano? At kinumpirma naman namin na hindi yon kay Father Darwin at ipinaalam yan namin sa punto por punto. Mag-ingat kayo sa page na ito, hindi ito kay Father Darwin Gitgano. Ngayon, alam nyo ba, itong si Alvin Sanchez ay nagbihis ng kasuotan na pare at nagpakilalang at tingnan niyo, parang pare talaga tingnan. Pero nabisto siya. Bakit? Dahil yung page ng Facebook na nakapangalan ni Reverend Father Darwin Gitgano, pinalitan ng pangalan ng nakabihis siya, Reverend Father Alvin Sanchez. Ito mga kapatid. Ito. Nakita niyo? Ito ang page na tinanong noon
sa mga Katoliko kung totoo ba na kay Father Darwin Gitgano ito. Pero nakita ninyo dyan sa page na yan, itong nakaabito na may suot na istula, yon ay si Alvin Sanchez ng Seventh-day Adventist. So makita ninyo sa page na ito na may nakasulat dito, a page you follow, Reverend Father Darwin Gitgano changed its name to Reverend Father Alvin Sanchez. Ang pwedeng magpalit nito, ang gumawa lang sa naturang page, di ba? So ano ang tawag niyan? Ang tawag niyan, Alvin, di ba, klaro-klarong SDA ka. Kung di mo matanggap ang mga kalaswaang video nitong si Christine Medalia, kaya ikinahiya mo na SDA siya. Ang tanong, bakit nang nakaw ka ng identity ni Father Darwin? Alam mo ba yon na ang pagnanakaw ng identity ay criminal yan? Nasa Republic Act number 1017.5 sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaya may tanong tayo dyan mga kapatid sa ating YouTube. Nasa YouTube lang, Busis ng Basis. Napakita at hawak pa namin yung ebidensya. Akala siguro ni Alvin, hindi namin hawak yan dahil isang pagnanakaw sa identity ni Father Darwin yan. At isang criminal case yan. Kaya may tanong tayo. Pabor ba kayong sampahan ng kasong identity theft itong si Mr. Alvin Sanchez ng SDA? Dalawa sa kanyang kasama, sinampahan na ng kasong cyber libel dahil yung kasama nila na ang kasama nating CFD na engineer, abay, diyan talaga sa social media, sinabing piki daw umano na engineer at yung pira na ginagamit mga kapatid ay para sa construction ay ginamit sa paglalasing. Kaya, yun ang dahilan kung bakit sinampahan na talaga ng kaso. Dalawa, no? Para mag-ingat naman sila sa social media. Antabayanan ninyo, i-follow up natin yan. Ngayon, nakita natin na itong page na kapangalan ni Father Darwin noon na tinanong ng karamihan, akala siguro ni Alvin, nag-expire na ito. Matagal na kasi ito mga kapatid. May mga sa katanungan natin dito, pabor ba kayo na sampahan ng kasong identity theft? Itong si Mr. Alvin Sanchez ng SDA. Okay, 92% yes. At mayroong 8% no. Okay. Yon ang makita natin. Imagine, balik natin nagtatanong ang mga tao noon sa punto por punto kung kay Father Darwin ba yan. Siguro, humina na yung nag-follow, kaya ang ginawa niya, nagsuot siya ng abito at pagkatapos, pinakita na parang pare siya. Ang problema lang, nabisto. Dahil ang page na ginawa niya, nakapangalan kay Father Darwin Gitgano, abay, lumitaw na sila pala ang gawa. Dahil pagpalitan mo ang page, ang magpalit yan, yun lang gumawa. Ito mga kapatid, kahit pa i-delete yan, ang link pwede pang matukoy sa NBI. Ito, a page you follow, Reverend Father Darwin Gitgano changed its name to Reverend Father Alvin Sanchez. Yung pagkunwari na ikay pare at Reverend Father, hindi ba yan pagsisinungaling, Mr. Alvin Sanchez?
Di po ba dalang-dala mo ang Seventh-day Adventist? Ha? Ipinagmamalaki mo ba na yung page na nakapangalan umano kay Father Darwin pagkatapos pinalitan ng Reverend Father Alvin Sanchez? Sa palagay mo, hindi ka ba tatamaan sa Republic Act 10175 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 kaugnay diyan? Hindi ba yan maituring, Mr. Alvin, na pangnanakaw ng identity ni Father Darwin? Siguro, di lahat ng mga Seventh-day Adventist ang kayang gawin ang ginawa ni Alvin Sanchez. Ang problema lang, matapos siya nabisto na nagsuot ng kasuotan na pare, mga kapatid, at yung page na nakapangalan kay Father Darwin ay binago sa pangalang Reverend Father Darwin. Ang problema dito, pinakilala siya sa kasama niyang SDA na pare daw. Galing sa Katoliko na na-convert sa SDA. Ito. Sa Roman Katolik, siya karon mga kaisunan nahimo ng Seventh-day Adventist. Oh, imagine, di ba alam niya na iyong pinakilala niya ay si Alvin Sanchez kasama nila? Hayagan talaga ang pagsisinungaling dito. Sabi niya na isang pare ng simbahang Katoliko umano ang umanib sa Seventh-day Adventist. Sunan. Gumikan kay Oh, so pare daw. Pare daw pinakilala nitong Seventh-day Adventist si Alvin sa Romano Katoliko na naging Seventh-day Adventist. Nakita niya yun ang kamaturan Dahil nakita niya daw umano ang katotohanan. dinhi sa mga iglesia sa Seventh-day Adventist. Oh, doon sa iglesia na Seventh-day Adventist. Mga kaisunan. Kining mong pari, tinawag yun kini siya. Oh, itong paring ito daw umano. Oh, tinatawag talaga Ginoong Hesukristo. ng Panginoong Hesukristo. Aron siya mahitipon sa turil ni Ginoong Hesukristo. Oh, para daw umano magiging kasapi sa kawan ng Panginoong Hesukristo. Turil ni Ginoong Hesukristo mga kaisunan, mao kini ang nagbantay sa adlaw ipapahulay. Oh, yan. Umanib daw na pare ng Katoliko umanib sa SDA para magiging kaanib sa kawan ng ating Panginoon Hesukristo. At ayon sa kanya na para susunod sa pagbantay ng araw ng pahinga. Oh, pero imposible naman itong kasama niyang evangelist ng SDA, mga kapatid. Inosente siya na yung nagsuot ng abito ay si Alvin Sanchez ng SDA. Kung maalala ninyo, dahil sa mga kabalastugan na ginawa ni Alvin Sanchez noon, nagsuri na yan. At inamin niya yung ginawa niya sa simbahan. Balikan muna natin, ha? Mayong buntag kasi ng mga igsoon. Ayan, si Alvin Sanchez ito. Ito, nakasuot ng abito na nakita nyo naman, no? Yung page na nakapangalan ni Father Darwin, pinalitan sa pangalan niya. O, sino ang nag-imbento dyan? Okay, tuloy natin. Niya si Alvin Sanchez. Kanino igsoon. Oh, so SDA ito. Kung maalala niyo, siya yung nag-viral na binuhusan niya ng gasolina ang imahe ng Mahal na Birhen Maria. Kaya yon ang dahilan na naglabas siya ng pahayag na humihingi ng kapatawaran. Ako sa nining pag-live.
doon ako'y mga ipaabot ninyo nga mga mensahe igsoon about sa ato nga nahimo datong pipila ka mga adlaw nga nabot sa punto igsoon nga wala ko nasayod kung unsay samputanan. Yung ginawa daw niya sa mga nakalipas na araw, yung binuhusan niya ng gasolina, mga kapatid, no? Yung binuhusan niyang gasolina ang imahe ng Mahal na Birhen Maria, ay di niya umano alam kung ano ang posibleng hantungan. Niya ako sa live ni Litak na sa kabuntagon ni Igsoon sa dili pa ko mag-umpisa. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Labi na Igsoon nga kini nga akong pagabuhaton, agi pagpaubos. Yan umanong kanyang ginawa bilang pagpakumbaba. So, ibig sabihin na alam niyang nagmataas siya. Di ka pwedeng magpakumbaba kundi mo alam na nagmamataas ka sa sarili mo. Pero ang ginawa niya umano bilang pagpakumbaba. Agi pagpakita sa gugma. So bilang pagpakita umano sa pag-ibig. So ibig sabihin, yung ginawa niya na kabalastugan ay hindi yon pagpakita ng pag-ibig. Sa mga kaigsunan, huging unusab sa tibuok nga katawhan sa tibuok Pilipinas. So pagpakita ng pag-ibig sa mga kapatid at sa mga tao sa buong Pilipinas. Nga sa ako karon nga pagahimuon igsoon nga nahimo na ko ang maong mga paghitabo ang mga yan, nagawa umano niya ang mga pangyayari. Tang dili angay nato nga pagkabuhaton. So alam niya na yung ginawa niya hindi pala kaaya-ayang gawin. Kay nadala lang ta igsoon sa mga emosyon o sa mga hagit nga sa akong pag-live. Nadala lang umano siya sa challenge sa kanyang live. Nahimo na ako igsoon ang ibuhat nga walay pagrespeto sa pagtuo sa usab nga kaigsunan. So nagawa niya ang hindi pagrespeto sa Roman Catholic Church. Ngayon, yung balikan natin yung paggawa ng page na nakapangalan sa kay Father Darwin. Pagkatapos nang nagsuot ka ng abito, nagsuot ka ng abito. Eto mga kapatid, nagsuot ng abito. I-page you follow, Reverend Father Darwin Gitgano, change its name to Reverend Father Alvin Sanchez. Alam mo ba yun na isang pangnanakaw yan ng identity, Mr. Alvin? At ano ang account ni Kristen, dili man wa makukitag, nagsimba siya sa simbahan sa SDA ug naay mga unsa di. So pinanood niya ang account ni Kristen. Di daw umano niya nakita na sumamba sa SDA. Pero kahit di mo nakita na sumamba sa SDA, di mo mababago yung nasa birth certificate niya at baptismal certificate niya na siya SDA at inaamin niya yan. Pero di ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Sandali. Ako ang account ni Kristen, dili man wa makukitag, nagsimba siya sa simbahan sa SDA ug naay mga unsa diha nga mga program, wala. Puro hinuon kabastusan. Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba ko. So huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So Nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Kristen? SDA. sa Yan, nabinyagan siya sa SDA. Di niya matanggap dahil ang video daw pinakita niya, pinablurred ko na lang dahil di kaaya-aya talaga, pero sa kaniyang video parang gustong-gusto yata niya, di niya binablurred. Ako ang account ni Kristen, dili man wa makukitag, nagsimba siya sa simbahan sa SDA ug naay mga unsa diha nga mga program, wala.
puro hinuon kabastusan nga nakita nato sa iyahang reels. O kung ang nakita mo sa kaniyang reels ay puro kabastusan, totoo naman talaga na may mga kabastusan na makikita natin sa kaniyang page. Ang tanong, makapagbabago ba yan, Alvin, sa katotohanan na siya binyagang Seventh-day Adventist? Ba't di na lang niyo gabayan siya? Ba't di na lang i-guide ninyo siya? Di po ba? Nakakaiya na at kawawang-kawawa etong si Christine na pinabulaan pa ninyo instead na i-guide ninyo. Dapat pabulaan, dapat instead na tinutuligsa ninyo yung mga video niya, dapat i-guide ninyo dahil siya mismo ang nagsabi, binyagan siyang SDA. Sa iyahang video o sa iyang account. So, niya atong ipakita ang video ni Christine niya kana. Oh, yan. Ako na ang nag-blur dito dahil di talaga kaaya-aya yung video na reels ni Christine medalya. Dili man ni pang SDA. Oh, yun ba ang batayan na dahil pinakita mo yan? Makapagbago ba yan sa kanyang pag-angkin na una nakatira siya sa tahanan na ang mga nakatira ay puro mga SDA? Makapagbago ba yan? Makapagbago ba yan sa kanyang pag-angkin na siya ay binyagang SDA? Totoo naman. In fairness sa mga SDA, hindi yan kaayaya. Pero ang ganitong mga pangyayari, nangangailangan ng gabay. No, nangangailangan ng gabay. Dahil, kapananampalataya ninyo yan. Oh. Pero, ang pagpakita mo sa video yan na talagang kalaswaan, di yan makapagbabago sa katotohanan na binyagan siyang SDA. Ngunit, sa mga nauna nating video, minsan papasok siya sa born again, minsan papasok siya sa Katoliko. So, kulang siya ng gamay. Kaugnay sa pananampalataya. Kaya nga, sinabi natin, huwag ka munang mangumunyon. Hindi ka binyagang Katoliko. Oh. Hindi ka binyagang Katoliko. Huwag kang mangungunyon. Lalo na sa panahong ito na naglabas na ng pahayag ang sangguniang pang lungsod ng Iminis na nagdeklara kay Christine na persona non grata, mas lalong mabigat yan sa kanyang sarili. Bakit? Dahil naunang komento natin, sa side na sa simbahan Katoliko, nang idineklara na isarado, sinubukan ba na kunin ang panig ni Christine? Pinakinggan ba ang kanyang panig? O ang desisyon ay nakabatay lang sa video na nag-viral o sa mga komento sa mga galit ng tao? Ganon din sa sangguniang panlungsod ng Jimenez. Na ipatawag nyo ba si Christine? Tinanong nyo ba ang kanyang panig? Kung totoo bang dinuraan niya yung holy water? Para hindi magiging bias. Yun ang dahilan kung bakit pinuntahan natin at kinuna natin ng kanyang panig dahil grabe na, nag-viral na din ang mga komento, iba't ibang komento kaugnay diyan at parang wala nang nakikinig. Bigyan natin ng benefit of doubt. Na yung sinabi niya, marami na siya umanong mga ginagawa na di kaaya-ayang video. Pero, yung pagdura sa holy water, hindi daw umano niya yan magawa. Sa mga Katoliko, di po ba meron tayong Catechism of the Catholic kaugnay sa rash judgment? Iyan ay mabigat na kasalanan. Di yan agad-agad dapat maghusga tayo at malinaw yan sa San Juan Kapitulo 7, versikulo 24. Pero balikan natin si Alvin. Oh. Yung pabulaanan mo na hindi siya SDA, makapagbago ba yan sa sinabi niya? Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba ko. Oh, so, huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil
di ka pa Katoliko. So, Nabinyagan siya ng asan ka na binyagan, Christine? SDA. sa SDA. Oh. Kung para sa iyo na ipinakita mo ang video ni Christine na hindi para sa iyo, hindi gawain ng SDA, balik natin, Alvin. Gawain ba ng SDA yung magkunwari kang pare? Gawain ba ng SDA yung magawa ng page na nakapangalan ni Reverend Father Darwin Gitgado pagkatapos na change ng pangalan Reverend Father Alvin Sanchez? Di na tayo magtaka dyan, mga kapatid. Bakit? Kung naalala ninyo yung pastor ng Seventh-day Adventist, naalala niyo ba? Yung pamimiki ng obispo. Sinong namimiki? Pastor ng Seventh-day Adventist. Kaya di tayo magtaka kung si Alvin na nagsuot ng abito parang pare, pagkatapos pinakilala pa ng kasamang SDA, pare galing sa Romano Katoliko, umanib daw. Oh, yun, gawain ba yan ng SDA talaga? Yung ginawa ng kasama niya, balikan natin kasawa, ha? Sa Roman Katolik, siya karon mga kaigsunan nahimo ng Seventh-day Adventist mga kaigsunan. Gumikan kay Oh, so pare daw, pinakilala nitong Seventh-day Adventist si Alvin sa Romano Katoliko na naging Seventh-day Adventist. kita niya yun ang kamaturan Dahil nakita niya daw umano ang katotohanan. dinhi sa mga iglesia sa Seventh-day Adventist Oh, doon sa iglesia na Seventh-day Adventist. mga kaigsunan. So, mga pari, tinawag din siya Oh, itong paring ito daw umano. Oh, tinatawag talaga Pinoong Jesucristo ng Panginoong Hesukristo. aron siya mahitipon sa turil ni Pinoong Jesucristo Oh, para daw umano magiging kasapi sa kawan ng Panginoong Hesukristo. turil ni Pinoong Jesucristo mga kaigsunan mao kini ang nagbantay sa adlaw ng papahulay. Yan. At din tayo magtaka niyan. Palagay natin, di talaga kaya-aya yung mga video ni Christine. Pero alam nyo, noong June 7, meron na siyang pahayag sa kaniyang page na magbabago na umano siya ng video. Siguro, yung pagpasok niya sa simbahan dahil kilala talaga siya sa mga napaka-weirdo at di kaya-ayang mga video, at subject yan sa delisyon ni Mita talaga. So, magbabago na daw umano siya. Yun ang pinaalam niya sa kanyang mga followers. Magbabago na siya ng video. Posible, yung pagpasok niya sa simbahan ay bahagi sa pagbabago ng kanyang content. Ang problema lang, nag-viral siya na hindi ayon sa kanyang kagustuhan. Dahil yung hindi malinaw na video na makita niyan na parang dinuraan niya, binasa talaga ng karamihan, dinuraan niya ang video. Di din natin masisi kung yun ang pagbasa at ang tingin ng karamihan. Dahil kilalang kilala siya sa iba't ibang napaka-weirdo at kung tinatawag ni Alvin na napakabastos na video. Pero kung si Alvin at mga kasama nila pinakilala na pare, kahit hindi naman to o peke, di na yan ikapagtataka. Dahil kung di nyo makalimutan, maalala ninyo, yung SDA pastor na si Pastor Cesar Dizon mismo, namimiki ng obispo. Ito, Bakit? Pinagpuputol-putol mo eh. Sandali. Sa Roman Sandali, ha? Katolik, siya karon mga kaigsunan nahimo ng Seventh-day Adventist mga kaigsunan. Gumikan kay So pare daw,
Pari daw pinakilala nitong Seventh-day Adventist si Alvin sa Romano Katoliko na naging Seventh-day Adventist. Kita niya yun ang kamaturan. Dahil nakita niya daw umano ang katotohanan. Yan. Imagine, Seventh-day Adventist ka pagkatapos yung kasama mong nakasuot lang ng abito, pinakilala mo na pare mula sa Romano Katoliko na naging Seventh-day Adventist? Di ba isang malaking kasinungalingan yan? Balikan natin. Di natin yan ikapagtataka dahil kayang-kaya nilang gawin. Pati obispo, pinipiki pa. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premium sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangilin ng araw ng linggo. Ayan. Diba? Sabi niya, bishop na mismo ng Catholic Church ang nagsabi. O kaya sabi nyo, gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingili ng araw ng linggo. At alam nyo mga kapatid, dahil kumakalat yan sa social media na obispo ng Katoliko ginagamit ng Seventh-day Adventist na nagsasabing wala sa Biblia yung pangingili ng Sunday. Ni-research yan ng team. Abay, nadiskubre na tulad ni Alvin Sanchez, isang aktor lang pala mga kapatid. Aktor na binihisan ng abito sa pagka-obispo. Nadiskubre natin yan. Anong kambyo niya? Di naman umano pinakilala na bishop, Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dison. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Inamin niya na ang tumayo ay aktor. Walang pagkakaiba ni Alvin Sanchez nagsuot ng abito at may istula. Hindi pare, pero pinakilalang pare sa kasamang SDA. Ganon din ang pinakilalang obispo na ngayon, pinabulaan na naman ng pastor ng Seventh-day Adventist, di daw niya pinakilala. Balikan natin ha. Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dison. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talagang bishop. Ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright, isang priest din po doon, na kung saan siya mismo naghamon. Yan. Balikan natin mga kapatid ha. Di daw niya pinakilala. Pakinggan niyo ang mabuti kung di ba niya pinakilala. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop
ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat, tulungan lang daw siya maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premium sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyo, naninira lang ako, o kaya sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. So, di ba, malinaw? Baka sasabihin yung naninira lang ako, o sabihin yung gawa-gawa ko lang. Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. See? Yun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. Di ba niya pinakilala na obispo ng Catholic umano? Gawa ko lang. Ayun. Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. Kaya maraming mga Katolikong naguguluhan talaga. Paano ang isang obispong Katoliko pinatunayan na hindi pala nanggaling sa Biblia ang papangilin sa araw ng linggo? May mga nag-comment. Abay, nadiskubre natin. Piki na bishop. Kaya nang nadiskubre natin na piki na bishop, tulad kay Alvin na nagsuot lang ng abito ng pare, ano ang palusot ni Pastor Dison dito? Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dison. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright na isang priest din po doon na kung saan siya mismo nagamon. Di daw niya pinakilala. Bakit? Nabisto na. At, yon, nahirapan na siyang ipaliwanag. Ang ginawa daw umano ng artista na nakadamit ng kasuotan ng obispo ay walang pagkakaiba sa aswang-aswangan lang. Sinabi dito, Vincent G. Morton, actor, Los Angeles. Kasi sa Los Angeles po ito nangyari. Sa LA, dito po sa California. So, dito, inamin na niya na yung nakasuot ng abito ng bishop, si Morton, isang artista sa California. Then, dressed in the robes of a bishop. So, ibig sabihin talaga... yan, inamin na nila dito mga kapatid, matapos pinakilalang obispo talaga, na si Morton na isang artista, nakasuot lang ng abito sa bilang obispo. Aware ang mga tao na hindi siya bishop, kundi nagdamit bishop lang siya. Aware daw ang mga tao na hindi siya bishop, nagdamit bishop lang. Wala itong pinagkaiba mga kapatid na may mga pelikulang aswang-aswangan, hindi talaga aswang, kundi nagdamit lang aswang kasi may action lang ginagawa. Kaya, sabi ko mga kapatid na, ba't di mo pinakilala noon na isang aktor pala yon? Alam mo pala na aktor yon, ba't sinabi mo? Bishop na niyo mismo ang nagsabi. Ano ang kanyang palusot? Iwan ko kung maunawaan ba niya. Maunawaan ba ninyo ang paliwanag niya? Ito, Ngayon, ang sabi niya, dapat sinabi ni Dison na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi. Mr. Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. ito na paliwanag dito. Ba't di mo pinakilala na aktor yan? Ba't sinabi mong obispo yan? Ito paliwanag niya. No entry. No entry daw. Papasok ka pa rin ba? Kung walang taong nagsabing, oy, no entry to ha?
hulihin ka ng pulis. Oh, hulihin ka ng pulis. Iwan ko kung ano ang kaugnayan sa no entry. Ba't pinakilala mong obispo noon? Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. Oh, dito naman sa one way. Oh, one way lang. Ano kayang kaugnayan sa one way? Oh, ikalawa, high voltage. Oh, high voltage na naman. Ang hirap talaga, ano? Pag mabisto. Do not enter. Palibasa walang tao nagsabi sa iyo, high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin, ayaw mo makinig kahit nabasa mo ng placard. Makurinti ka, patay kang bata ka. Oh, pag magsinungaling talaga sa kanilang mga propaganda, mga kapatid, pag magsinungaling, ano ang mangyari? Ha? Pag magsinungaling, oh, makurinti ka, patay ka. Yun. At hindi lang yan, may hinanap ako dito. So, kung pansinin ninyo mga kapatid, yung ginagawa nila na mga propaganda na lantad natin, matagal na yung mga propagandang ganyan. Pero, grabe talaga, no? Ang kanilang propaganda. Lantaran talagang pagsisinungaling. Tulad nitong kay Alvin na nagkunwaring pare. O, nagkunwaring pare. Pagkatapos, nagawa ng page. Ang page ito, i-page you follow Reverend Father Darwin Gitgano change its name to Reverend Father Alvin Sanchez. Alam kaya niya na isang pangnanakaw yan ng identity? Self-identity ni Father Darwin na ginamit ang kanyang pangalan, ginamit ang kanyang picture para gawa ng page? Alam kaya niya na isang criminal iyang gawaing yan? At pagkatapos, pinakilala pa ng SDA niyang kasama na pari daw. Sa Roman Catholic, siya karon makaigsunan nahimo ng Seventh-day Adventist makaigsunan. Gumikan kay so pari daw. Pari daw pinakilala nitong Seventh-day Adventist si Alvin sa Romano Katoliko na naging Seventh-day Adventist. Kita niya yun ang kamaturan. Dahil nakita niya daw umano ang katotohanan. Dinhi sa mga iglesia sa Seventh-day Adventist. Oh, doon sa iglesia na Seventh-day Adventist. Makaigsunan. So, kining mga pari, tinawag din siya. Oh, itong paring ito daw umano. Oh, tinatawag talaga. Ginoong Hesukristo. Ng Panginoong Hesukristo. Aron siya mahitipon sa turil ni Ginoong Hesukristo. Oh, para daw umano magiging kasapi sa kawan ng Panginoong Hesukristo. Turil ni Ginoong Hesukristo makaigsunan, mao kini ang nagbantay sa adlaw ipapahulay. Oh. At kahit ba din nyo sabihin SDA, na binyagang SDA si Christine, di yan mababago ang katotohanan. Na nauna lang sinabi niya at yung baptismal certificate, birth certificate na siya SDA. Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba ko. Oh, so huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So Nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Christine? SDA. sa Oh, so dapat sinunod na lang ni Alvin si Alado. Buti pa si Alado, oh. So, mayang adlaw guys. Ako lang komentaryuhan guys ang video nga ako nakita. Seventh-day Adventist din ito. Naghahanap na kami sa isang pampublikong debate. Magkomentaryo umano siya sa video. Karon nga gi-interview ni Brother Wendell Talibo nga usa ka babae nga nag-trending nga diin siya misulod sa simbahan sa Romanong Katoliko nga tiningbayhana iyang giluan ang gitawag sa mga Romanong Katoliko o gituhuan o giila sa Romanong Katoliko nga holy water. Kung tinuod man na guys, ako guys bisag sa akong kulingon, bastos gyud ang iyang gihimo. Dili gid maayo ang gihimo. Kung totoo na
kanyang dinuraan. Bastos talaga ang kanyang ginawa, sabi ni Alado. So, dili po ang ayan sundon ang iyagi mo. Di pwedeng susundin ang kanyang ginagawa. Kapag to, content lang to, pang-vlog to iya. Kahit content lang, kahit pang-vlog lang. Dili gid maayo guys nga iya tong himuon o iya tong buhaton. Pero kaya nahimo naman, so ato na lang tanan guys ang resulta, no? Pero ako nakita, nadungog dito sa interview ni Brother Willie Talibo. Napakinggan niya, narinig niya sa interview ko. Ay, na guys. O siya dahil siya ka, bautismado sa Seventh Adventist. So, buti pa si Alado. Sinabi niya, itong babaeng ito, isa palang binyagang Seventh-day Adventist. Wala akong kabalo guys kung unsa ka tinuod. Pero so di niya alam umano kung totoo pa, pwede niyo yang i-confirm. Dahil nakatira siya sa pamilya ng Seventh-day Adventist mismo. Kung tinuod manggaling nga kining bayhana guys, bautismado sa Seventh-day Adventist, mupakita siya og kanang baptismal certificate nga diin gibautisman guys sa kung totoo man umano na binyagang SDA ito, dapat magpakita siya ng baptismal certificate. Or kaha, basta nabautismuhan siya nga... Kaya baka talagang nabautismuhan siya. Wala siya makasabot or wala siya matuduig sa insakto nga kining doktrina sa Sabbath. Hindi siya nakaunawa at hindi siya naturuan talaga sa doktrina ng Seventh-day Adventist. Pero kung tinuod mga galing guys nga Seventh-day Adventist siya, kaya nabautismado naman kasi siya. So kung totoo na siya ay Seventh-day Adventist dahil binyagan siyang Seventh-day Adventist, sa ato na dungog o ato nakita nga interview ni Brother Willie Talibong, kung tinuod magaling nga Adventista siya guys, muna tasulti guys, dili gyud ang anyan, dili gyud maayo ang iyahang gihimo nga naman. So kung totoo man na siya Seventh-day Adventist, hindi talaga kaaya-aya yung ginawa niya. Nahimo nga maulawan ang tibuok iglesia sa Seventh-day Adventist. So maaring mapahiya ang buong Iglesia Seventh-day Adventist. So si Glenn Alado mismo ang nagsabi niyan. Kaya yung pakilala ng pare na pike, obispo na pike, di ba mapahiya ang Seventh-day Adventist niyan? Siguro ginawa yan ni Alvin dahil bunsod sa kaniyang damdamin sa pagbanat sa pananampalatayang Katoliko na talagang kahit anumang oring propaganda na ginawa nila, mamimiki man sila ng obispo, mamimiki man sila ng pare, ang simbahang Katoliko ay mananatili na ito ang simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ating ipanalangin na lang sila na tulad sa panawagan ng ating Panginoon Jesucristo, San Juan 17:17, Sanctifica ius in veritate, sermo tuos veritas est. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.